joy in a world of toil and meaninglessness. Okay, based sa Ecclesiastes 2:24 hanggang 26 na nabasa ni Pastor Arman kanina. Sinuri ni Solomon ang pleasure, kayamanan, karunungan, at trabaho. Pero lahat ng ito ay walang kabuluhan kung hiwalay sa Diyos. Yun yung kanyang assessment. Kaya ang kanyang mensahe bilang isang teacher or preacher, huwag kalimutan ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang pinakamensahe ng Ecclesiastes. Very practical na kung titingnan mo, oo nga. Pero ang pinaka-message is life under the sun. Itong araw, yung ordinary life na walang Kristo, walang Diyos, walang kabuluhan. Kung ano-ano ang sinubukan niya, pero sabi niya, kung wala ang Diyos, hiwalay ka sa Diyos, kulang, walang kabuluhan. Sa passage na nabasa natin kanina, kahit sa mundong puno ng pagod at parang minsan ay walang saysay, ang Diyos ay nag-aalok ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Kaya ang message natin, yung question, paano natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa mundong puno ng pagod at parang walang saysay? Una, basahin natin sabay-sabay, receive the gifts of life, eating, drinking, and working. Okay. Tanggapin natin and enjoy itong gifts of life. Yung ordinary blessings ng buhay. Kumain ka, uminom ka, magtrabaho ka, matulog ka, yan po yung sa verse 24. Basahin ulit natin yung verse 24, sabay-sabay. There is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. Okay. So, hindi po pinagbabawal dito yung maging masaya ka sa iyong kinakain, iniinom, even sa iyong trabaho. Okay. So bilang mga tao, especially mga Christians, we should receive with joy itong mga gifts of life. Habang may buhay, nararanasan natin yung mga blessings na pwede nating i-enjoy. God invites us to enjoy the ordinary blessings of daily life. Pagkain, kahit yung pamamahinga, pagtulog, even trabaho. Joy comes not from escaping work, but from engaging it with gratitude. Kahit yung trabaho, pwede nating i-enjoy. These are gifts of common grace, meant to be received, not idolized. Tinatawag natin itong mga gifts na ito as common grace or common blessing. Ang ibig sabihin nun, pwede sa lahat ng tao. Common yan na binibigay ng Panginoong Diyos. Sa mga tao, Kristiyano ka man o hindi, binibigyan ka ng pagkain ng Diyos, inumin ng Diyos, trabaho, and other ordinary blessings of life. Bakit hindi natin i-enjoy ang mga blessings na ito? Whether Kristiyano tayo or hindi, God is inviting us to enjoy the blessings of life. Ang problem, pag ina-idolize mo, okay, yung tinatawag na workaholic, yung trabaho na lang ng trabaho, wala nang panahon para sumamba sa Diyos. Trabaho na lang ng trabaho, wala nang panahon para sa pamilya. Trabaho na lang ng trabaho, walang panahon na magpahinga.
Okay, ina-idolize natin, ginagawa nating idol yung trabaho natin. O yung iba naman, okay, ina-idolize nila yung pagkain. Okay, may tinatawag na gluttony sa Bible. Ang gluttony, yung hindi lang ina-enjoy mo yung pagkain. Okay, okay yun, ano? Pero yung busog ka na, gusto mo pang kumain. Okay, nabalitaan ko yung ginagawa daw ng iba, dahil busog na sila, gusto nilang kumain pa. Susuka muna sila. Okay, and then kakain uli. Okay, ang tawag natin dyan ay gluttony. Okay, hindi ganun po. Hindi tayo pinagbabawalan to enjoy the blessings of this life. Pero we have to cultivate yung tinatawag na contentment and gratitude every day. Sa next na slide, sabi dito, stop chasing what's beyond your reach. Minsan kasi meron yung gusto natin na hindi natin talaga kaya. Gusto nating pumunta sa buwan, hindi naman talaga, wag na. Pumunta sa araw, pumunta sa Mars, wag na. Hindi na yon, ano? Tanggapin at i-enjoy natin kung ano na ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay. May binigay ang Diyos. Yun yung i-enjoy natin. Minsan kasi sa sobrang gusto natin pumunta sa buwan, nakakalimutan natin yung mga ordinary blessings of life na binibigay ng Panginoong Diyos. Itong mga graduating students sa PTS ay pumunta sila sa Jomalig Island, isang isla sa Quezon Province. 5 hours mula dito hanggang sa Quezon at mamamangka pa sila ng 5 to 6 hours papunta sa island. Ang requirement kasi ng mga graduating students ay bago sila graduate ay sama-sama sila, punta sila sa isang lugar, mag-ministry. Pero sabi ko, ang balita ko sa Jomalig Island ay parang Boracay. Parang Boracay. Kaya pag pumunta kayo, yes, magmi-ministry kayo. Pero wag niyong kalimutang i-enjoy yung napakagandang lugar. Kasama yan sa blessing ng Panginoon. So after you do practical ministry, i-enjoy ninyo yung beach, yung golden white sand na lugar. So hindi tayo pinagbabawalan na maging masaya sa mga blessings na binibigay ng Panginoong Diyos. Ang isang kasabihan ganito, yesterday's the past. Sa next na slide. Tomorrow's the future. But today is a gift. That's why it's called the present. Yung word kasi na present, yung regalo. Pwede ngayon, pero ang ibig sabihin din ng present is regalo. So the present is God's present para sa atin o regalo sa atin. Now, eto nakakatuwa yung mga kasibihan ng mga Bisaya. Ayaw tuga-tugag, plano nga di nimo malingaw ang karon. Don't overplan and forget to enjoy the present. Paano? Hindi mo nga ni. Okay. Ang tawong kabalo mulingaw sa ginagmay, kabalo mo sabot sa kinabuhi. The person who knows how to enjoy small things understands life. Isa sa pinagpala ng Panginoon ng kasangkasiyahan sa Pilipinas ay yung mga kapatid natin na mga Bisaya. Katulad ni na Pastor Arman. Lalo na yung tinatawag na yung sa Bacolod, ang tawag doon ni City of Smiles. Kasi masayahin yung mga tao. Okay. Sabi ni Ed Lapis, ang pangarap ng mga Visayan na mga kapatid natin, maging masaya. Ang ambisyon nila ay maging masaya. Sabi niya, saan ka makakakita na ang ambisyon nila ay maging masaya?
And then nung tiningnan ko yung mga sayings about enjoyment, kasama itong dalawa, pero actually ang dami. Ang daming sayings na pinapakita nila kung gaano maging masaya sa ordinary blessings of life. In small things, pwede tayong maging masaya. Ako po ay merong serious na mukha. Okay. At buti ako'y nag-asawa ng isang masayahing Bisaya. Okay. She adds color to my life. Kaso nga lang malungkot ako ngayon kasi nasa ibang bansa muna siya, no? July pa siya uuwi, ano? Oo. Pero isa ito sa blessing of life. Yung to enjoy the small things na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Wag na nating hangarin pa na i-enjoy natin yung Mars kasi hindi natin kaya yan, ano? Pero ang daming binigay ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Si Paul, sinabi niya kay Timothy, sa next na slide, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." Okay. God gives us everything for our enjoyment. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi KJ. Hindi siya killjoy. Kaya itong mga blessings of life, pwede pong i-enjoy natin kasi galing sa Panginoong Diyos. Pag hindi natin ine-enjoy, parang hindi tayo nagpapasalamat sa blessings ng Panginoong Diyos. Nung last na uwi ko sa probinsya, ay nakipagkwentuhan ako sa nanay ko. Pero napansin ko na every time na nakikipagkwentuhan ako, mag-start sa positive, maganda. Pero ang utak niya nag-autopilot sa negative. Kaya later on, nararamdaman ko nagiging malungkot ako. Sabi ko, nanay, ang mga negative sa mundo, ang dami-dami. Ang dami-dami, sabi ko. Pero hindi po yan yung sinasabi ng Bible. Yes, we can lament kung affected tayo, no? Pero sinabi ko sa kanya, yung awit natin, di ba meron tayong awit? Count your blessings, name them one by one. Sa dinami-dami ng blessings ng Panginoon, doon tayo mag-dwell. Whatever is true, whatever is noble, whatever is good, think about those things. Yun yung iisipin natin. Hindi yung mga negative. Kasi magiging malungkot tayo, sabi ko sa kanya. Si Habakuk nga, sabi ko sa Bible, na kahit parating na ang kalamidad, ang sabi niya pa rin, "Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior." Okay. Yung perspective ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Anuman yung sitwasyon, anuman yung nangyayari, meron tayong kasiyahan na galing sa Panginoong Diyos. Sabi ko sa nanay ko, tingnan po ninyo si Pablo, kahit siya ay nabilanggo, pero ang sulat niya sa mga Philippians, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Okay, parang si Habakuk eh. Si Habakuk, inulit niya yung rejoice. "Yet I will rejoice in God my Savior. I will be joyful in God." So dalawang beses na emphasize. Ganon din si Paul. "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Kahit nasa bilangguan siya. Kasi ang joy na nanggaling sa Panginoong Diyos, walang dapat makakaalis. So, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. And we have to enjoy the blessings, even yung mga ordinary blessings of life. Right? Pangalawa, basahin natin sabay-sabay. Recognize the giver of joy. Okay, ito po. Basahin natin yung passage natin. Start. "This also I saw is from the hand of God. For apart from Him, who can eat or who can have enjoyment?" Okay.
Kasi ang joy nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kailangan natin i-recognize ito. For apart from God, who can eat or who can have enjoyment? Kung hindi binibigay ng Diyos yung kasiyahan na ito, hindi natin mararanasan. Meaning, ang Panginoong Diyos yung nagbibigay ng kasiyahan, whether sa mga Kristiyano or sa mga non-Christians. Binibigay niya ito. Kaya tayo na nakakakilala sa Kanya, these small things are meant to draw us back to their source, God Himself. So itong mga small blessings ng food, drink, work, or whatever, ito, tinuturo tayo kung saan nagmula. Saan galing? Sa Panginoong Diyos. True enjoyment does not come from the gifts themselves, but from recognizing the giver, God Himself. Okay. Tingnan po natin mamaya pa kung gaano mas malalim ang kasiyahan pag kinikilala ang Panginoong Diyos. All pleasure and purpose flow from God's hand, not from our striving. Tawag nila dyan is, joy comes at the back door. Joy comes at the back door. Hindi yung you are chasing it na katulad ng yung nakita natin yung minsan yung aso, gusto niyang kagatin niyo or habulin yung kanyang buntot. May nakita ba kayong aso na gano'n? Paikot-ikot siya kasi gusto niyang habulin yung kanyang buntot. Okay, hindi raw ganun yung joy. Joy comes at the back door. Na habang ginagawa natin itong mga nakakalugod sa Panginoon, nadadagdagan yung joy galing sa Panginoong Diyos. Joy is not self-generated or earned. It is a gift from God's hand. So we have to acknowledge God in our daily joys. Let your gratitude deepen your relationship with Him. Let gratitude become worship. So dahil ito ay galing sa Panginoong Diyos, dapat tayo ay mapagpasalamat sa Diyos at sambahin natin ang Panginoong Diyos. Dito sa 1 Chronicles 29:14, ito po ang sabi ni David nung siya ay matanda na, naranasan niya yung lahat ng blessing ng Panginoong Diyos at mag-uumpisa na yung construction ng temple, pero sabi ng Diyos, hindi ikaw yung maggagawa, ang gagawa ay yung anak mong si Solomon. Pero inumpisahan niya yung pangongolekta ng mga gagamitin. So, nangolekta sila ng mga gagamitin para sa templo. At sabi ni David, "But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give only what you first gave us." Okay, kita po ninyo yung spirit ni David. Ang naibibigay namin, yung galing sa'yo mismo. Kayo yung unang nagbigay, kaya meron kaming maibibigay sa inyo. At ganun po yung pagdating ng worship natin at nag-o-offering tayo. Bakit tayo nag-o-offering? Kasi binigyan muna tayo ng Panginoon. Amen ho ba? Okay, kung walang binigay si Lord sa atin, wala rin tayong maibibigay. Kaya si David, ito yung sabi niya, "Everything we have has come from you, and we give only what you first gave us." Nire-recognize niya yung giver, ang Panginoong Diyos. So pag tayo nag-o-offering, ibig sabihin nun, kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmulan ng blessing sa atin. May isang halimbawa rin sa New Testament. Ito naman yung pinagaling ni Jesus, yung 10 may ketong. Pinagaling niya. Pero yung 9, kinalimutan nilang pasalamatan si Jesus. Isa lamang
ang bumalik para magpasalamat kay Jesus. Yan po ay halimbawa, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos ay very generous. Pinagpapala niya yung ang dami-daming tao sa buong mundo. Binibigyan niya ng enjoyment, ng pagkain, ng inumin, ng trabaho, ng maraming mga binibigay na blessings in this life. Pero iilan lamang ang babalik sa Kanya at sasambahin at magpapasalamat. Purihin ang Panginoong Diyos, kasama ka. Kasama tayo. Narito tayo ngayon para magpasalamat sa mga blessings na binibigay ng Panginoong Diyos. Nawa, marami pa ang makakakilala sa Panginoong Diyos para sila rin magpapasalamat, mag-worship sa Panginoong Diyos katulad ng isang ketongin na nung pinagaling siya ni Jesus, bumalik siya at nagpasalamat kay Jesus. Yung iba, kinalimutan na lang. Ayaw magpasalamat. Sabi ng Chinese proverb, when you drink the water, remember the spring. Pero actually, hindi lang Chinese ang nagsabi nito, kahit pa yung iba, si Charles Dickens, meron din siyang mga sinabi na katulad nito, na huwag kalimutan yung pinanggalingan ng tubig na ating iniinom. So lahat ng blessings galing sa ating Panginoong Diyos at huwag natin siyang kalimutang sambahin at pasalamatan. Yung inawit natin kanina, Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit, walang kapantay, pag-ibig mo'y tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo sa aking Diyos Ama. Iyong nilikha, iluluwalatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago, noon, ngayon, kailan paman, sa buhay ko'y tapat. At si Sister Rica ay nagtestimony kanina kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. At ngayon masaya siyang nagwo-worship at nagli-lead ng worship para sa Panginoong Diyos. Ang panghuli, mga kapatid, basahin natin sabay-sabay. Rejoice more when you please God. Okay, ito po yung passage natin. Basahin natin sabay-sabay. For to the one who pleases Him, God has given wisdom and knowledge and joy. Okay. So, tingnan po ninyo yung argument ni Solomon na meron yung ordinary blessings na food, drink, work, at ang Diyos yung pinanggagalingan ng kasiyahan. And then sa verse 26, the one who pleases God, lalong binibigyan ng wisdom, knowledge, and joy. Okay. So, ito yung tinatawag natin na deeper joy. Yung kanina, mga common blessings yan. Pero ito, deeper. Kasi, the one who pleases God, ang isang tao na ang hangarin niya ay yung kalooban ng Diyos, mas malalim yung kanyang matatanggap na joy. Tingnan po natin. Joy deepens when our life is oriented toward pleasing God. Kasi ang ambisyon natin ay hindi lang hanapin yung itong kasiyahan sa mundong ito, kundi ang kalooban ng Diyos. Habang hinahanap natin ang kalooban niya, binibigyan tayo ng mas malalim na kasiyahan na hindi ito nararanasan ng mga hindi mananampalataya. Yung inawit natin kanina, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Di ba isa sa
kalooban ng Diyos, sambahin siya. Habang sinasamba natin ang awit, sabi dito, langit ang aking nadarama. Lalong sumasaya tayo habang sinasamba natin kasi ito yung kalooban niya. Yung mga non-Christians, hindi sila sumasamba sa Diyos. Pwede nilang ma-enjoy yung food, okay, masarap naman, inom sila, may trabaho sila, mag-relax sila. Pero pag hindi sila sumasamba sa Panginoong Diyos, hindi nila mararanasan yung lalim ng kasiyahan na nagmumula sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Can we say amen to that? Pleasing God means aligning our hearts with His will. And when we do that, we are not only fulfilling our purpose, we are also rewarded with the kind of joy the world cannot give. The more we please God, the more deeply we rejoice because our joy is now anchored in the giver, not just the gift. Pero ang mahalaga dito, yung pananampalataya sa Kanya. Sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Tingnan po ninyo, He rewards those who earnestly seek Him. At sa passage natin sa Ecclesiastes, more joy ay kasama sa reward na galing sa Panginoong Diyos. To the one who please God. Pero ang requirement ng pleasing God is pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, how can we approach God? Pero yung tinatawag natin ditong pananampalataya, the deepest and most lasting joy is found in pleasing God. And that happens by faith in Christ as the perfect revelation, our great high priest, the author and perfecter of our faith. Yun po yung argument sa Hebrews. Na si Jesucristo, siya yung perfect revelation. Nireveal ng Diyos sa mga propeta noon, pero ngayon, nireveal niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung high priest noon, nag-aalay ng mga animales, pero Jesus Christ offered Himself on the cross as sacrifice. And pagkatapos nun, nakaupo na siya. Tapos na ang kanyang gawain. Tapos na inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa atin. At dahil doon, pwede nating maranasan yung pinakamalalim na kasiyahan dahil kay Kristo. Yung mapatawad yung ating mga kasalanan, yung meron tayong assurance ng kaligtasan. Can you say amen to that? Hallelujah. At si Jesucristo, siya yung nag-umpisa ng ating pananampalataya at siya rin yung magpe-perfect nito. Kasi hindi natin kaya sa sarili natin. Pero nandyan si Jesus. Kayang-kaya niya. So ito po, even in the world of toil and seeming meaninglessness, God offers true joy. So we have to receive with joy yung mga daily gifts ng Panginoon and recognize His gracious hand and rejoice in living for Him. Sabi dito, joy is not found under the sun. It's found in the Son. Okay, yung si Jesus Christ, He is the Son. Nung first time kong pumunta sa United Kingdom, sa Northern Ireland, may isang estudyante na Christian na kasama ko sa Bible College doon, na taga Latin America. At nakikita ko, lagi siyang masaya. Sa lahat ng mga estudyante, siya yung pinakamasaya. At tinanong ko, sabi ko, kapatid, bakit pinapansin kita, tinitingnan kita, inobserbahan kita, lagi kang masaya? At ngumiti lang at sabi niya, because of Jesus. Hallelujah. Dahil kay Jesus, nararanasan niya yung mas malalim
na kasiyahan because of Jesus. Dito sa next na slide, meron isang matanda na laging masaya. At tinanong siya kung bakit siya laging masaya. Sabi niya dito, God has given me a cup of water. Okay, nirecognize niya na yung cup of water galing sa Panginoon. And a piece of bread and Christ in my heart. How could I be richer? Okay, meron akong pagkain, meron akong inumin, at meron akong Kristo sa puso ko, sa buhay ko. Bakit hindi ako maging masaya? Kaya mga kapatid, ang dami pong blessings ang Lord sa atin. The small things and even the biggest blessing na si Jesus Christ. It's not how much we have, but how much we enjoy that makes us rich.